Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, pinakamamahal. Narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin, ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinanghahawakan ni Pablo ang katotohanan ito at walang sawa siyang magpahayag nito. Ano ang katotohanan ito? Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Mahigpit na pinanghahawakan ito ni Pablo. At hindi siya nagsasawa na ibalita ito kasi naranasan niya mismo ito. Makasalanan siya. Isa nga siya sa pinakamasama. Inusig niya ang mga Kristiyano. Pero kahit na ganoon ang kanyang ginawa, hindi siya pinarusahan ng Diyos. Hindi lang nga siya pinatawad. Pinagkatiwalaan pa siya. Ginawa pa siyang lingkod ng Diyos na magdala ng magandang balita sa mga hintil na itinuturing din ng mga Hudyo na mga makasalanan kasi sumasamba sila sa maraming Diyos. Makamundo ang mga ugali ng mga hintil noon. Masasabi ni Pablo sa kanila na mahal sila ng Diyos at hindi paparusahan kundi papatawarin kasi naranasan niya mismo ito. Itinuturing niya ang kanyang sarili na halimbawa ng kagandahang loob ng Diyos. Matyaga ang Diyos sa kanya. Matyaga ang Diyos sa lahat ng mga makasalanan. Kaya manalig lang tayo sa Kanya at kahit na anong ginawa natin, pagkakaloban pa rin tayo ng buhay na walang hanggan. Talagang dakila ang Diyos. Dakila ang pag-ibig niya sa atin. Iba ang pamamaraan ng Diyos kaysa atin. Para sa Diyos, walang sayang na karanasan. Pati na ang masasamang karanasan ay ginagamit niya upang magdala ng kabutihan. Sa maraming grupo ng simbahan, marami ang nagpapatotoo ng ginawa ng Diyos sa kanila. Sa harap ng maraming tao, sinasabi nila kung ano sila noon, kung gaano sila kasama, nangangalunya, nagdodroga, hindi nagsisimba. Pero iba na sila ngayon. Nabago na sila. O mas mabuting sabihin, binago na sila ng Diyos. Nagpapatotoo sila upang magsilbi silang halimbawa sa mga nakikinig na hindi nagpapabaya ang Diyos. Pati ang kasamaan na ginawa nila noon ay naging powerful witness na ang Diyos ay mapagmahal.
Yan din ang patutuo ni Pablo. Huwag tayong mawala ng pag-asa na parang hindi na tayo maaabot ng kamay ng Diyos kasi nakagawa na tayo ng masama. Ginagamit pa nga ng Diyos ang mga kasamaan natin noon upang mas lalong makilala ang kanyang kabaitan at upang maakitin ng iba na hindi sila mawalan ng pag-asa. Walang sayang na karanasan. Purihin natin ang dakilang Diyos. Kung saan marami ang kasamaan, mas nararanasan natin ang dakilang kabutihan ng Diyos. Purihin at dakilain magpakilanman ang iisang Diyos natin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.